Kartilya ng Katipunan ni Emilio Jacinto. Ang Kartilya ng Katipunan ay ang nagsilbing opisyal na gabay, batas at kodigo ng pag-uugali para sa mga kasapi ng kataas-taasang kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan o KKK. Isinulat ito ni Emilio Jacinto na siyang utak ng katipunan noong 1896 na nooy 20 taong gulang pa lamang at tinawag niyang mga aral ng katipunan ng mga A and B o anak ng bayan. Unang aral. Ang buhay na hindi ginugugol sa isang malaki at banal na kadahilanan ay kahoy na walang lilim kundi damong makamandag. Paliwanag, ang buhay ay dapat may malalim na layunin at pakinabang sa kapwa. Ikalawa, ang gawang magaling na nagbubuhat sa pagpipita sa sarili at hindi sa talagang nasang gumawa ng kagalingan ay di kabaitan. Paliwanag, ang pagtulong ay dapat bukal sa puso, hindi para sa sariling interes o kasikatan. Ikatlo, ang tunay na kabanalan ay ang pagkakawang gawa, ang pag-ibig sa kapwa at ang isukat ang bawat kilos, gawa't pangungusap sa talagang katuwiran. Paliwanag, ang tunay na kabutihan ay makikita sa pagmamahal sa kapwa at pagiging patas. Ika-4, maitim man o maputi ang kulay ng balat, lahat ng tao ay magkakapantay. Mangyayaring ang isa'y hihigitan sa dunong, sa yaman, sa ganda, ngunit di mahihigitan sa pagkatao. Paliwanag, walang sino man ang mas mataas o mas mababa. Pantay-pantay ang dignidad ng bawat isa. Ika-5, ang may mataas na kalooban, inuuna ang dangal o puri kaysa sa pagpipita sa sarili. Ang may hamak na kalooban, inuuna ang pagpipita sa sarili sa puri. Paliwanag, mas mahalaga ang dangal at prinsipyo kaysa sa pansariling pakinabang. Ika-6, sa taong may hiya, salita'y panunumpa. Paliwanag, ang may delikadesa at parangal ay tinutupad ang kanyang sinasalita. Ika-7, huwag mong sayangin ang panahon. Ang yamang nawalay, mangyayaring magbalik. Ngunit panahong nagdaan na hindi na muli pang magdadaan. Paliwanag, ang oras ay ginto at hindi na maibabalik kapag lumipas. Ika-8, ipagtanggol mo ang inaapi. Kabakahin o labanan ang umaapi. Paliwanag, tumayo sa panig ng katarungan at ipaglaban ang mga mahihina. Ika-9, ang taong matalino'y ang may pag-iingat sa bawat sasabihin, matutong ipaglihim ang dapat ipaglihim. Paliwanag, ang tunay na matalino ay maingat sa salita at marunong magtago ng sikreto, lalo na sa sikretong samahan. Ika-10, sa daang matinik ng buhay, lalaki ang siyang patnugot ng asawa at mga anak. Kung ang umaakay ay tungo sa sama, ang patutunguhan ng inaakay ay kasamaan din. Paliwanag, ang mga pinuno o haligi ng tahanan ay dapat maging mabuting ehemplo. Ika-11, ang babae ay huwag mong tingnang isang bagay na libangan lamang, kundi isang katuwang at karamay sa mga kahirapan nitong buhay. Gamitin mo ng buong pagpipitagan
ang kanyang pisikal na kahinaan at alalahanin ang inang pinagbuhatan at nag-iwi sa iyong kasanggulan. Paliwanag, igalang ang kababaihan bilang kapantay na katuwang sa bukal. 12. Ang di mo ibig gawin sa asawa mo, anak at kapatid, ay huwag mong gagawin sa asawa, anak at kapatid ng iba. Paliwanag, golden rule, huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin nila sa iyo. 13. Ang kamahalan ng tao'y wala sa pagkahari, wala sa tangos ng ilong at puti ng mukha, wala sa pagkaparing kahalili ng Diyos, wala sa mataas na kalagayan sa balat ng lupa. Wagas at tunay na mahal na tao, kahit laking gubat at walang nababatid kundi ang sariling wika, yaong may magandang asal, may isang pangusap, may dangal at puri, yaong di nagpapaapit, di nakikiapi, yaong marunong magdamdam at marunong lumingap sa bayang tinumuan. Paliwanag, ang tunay na kadakilaan ay hindi nasusukat sa posisyon, lahi o yaman, kundi sa karakter at marangal na pagkatao. 14. Paglaganap ng mga aral na ito at maningning na sisikat ang araw ng mahal na kalayaan dito sa kaaba-abang sangkapuluan at sa buga ng matamis niyang liwanag ang nangagkaisang magkakalahit, magkakapatid, ng ligayang walang katapusan, ang mga ginugol na buhay, pagod at mga tiniis na kahirapay, labis nang matutumbasan. Paliwanag, kung isa sa buhay ang mga aral na ito, makakamit ng bansa ang tunay na kalayaan at kaligayahan. Alam mo ba, ang unang gumawa ng kodigo para sa katipunan ay si Andres Bonifacio. Tinatawag itong ang Dekalogo ng Katipunan o ang katungkulang gagawin ng mga ZLIB. Ngunit nang mabasa ni Bonifacio ang isinulat ni Emilio Jacinto, hinangaan niya ito ng husto dahil sa mas malalim at masining nitong pagkakasulat. Kusang loob na itinabi ni Bonifacio ang kanyang gawa at ginawang opisyal na gabay ang kartilya ni Jacinto. Kartilya ng Katipunan ni Emilio Jacinto.